Hello, hello, hello mga ka-Bex! It's another day, it's another cooking vlog, and welcome to my kusina! Na-miss nyo ba yung mukha na to? Pasensya na kayo kung ilang araw na akong hindi nagpapakita sa mga in-upload kong videos. Kasi naman, sobrang init naman ngayon. Grabe ang init. Bagong paligo pa lang ako, parang, Diyos ko, ang pawis ko, super mga ka-Bex. Parang di ako naligo, tumatagaktak ako sa pawis. Nakakahagard, nakakapasay yung init. Anyways, nandito nga pala tayo para magluto today ng ginisang ampalaya. O, di ba? Marami ang mga hindi kumakain ng ampalaya kasi nga napapaitan, ayaw nila. Pero hindi nyo alam. Fun facts lang ha, nakapagbigay ito ng vitamin A, B, and C. At meron din po siyang fiber at saka iron. Nakakatulong din po ito magpababa ng blood sugar level ng mga diabetic. The more na mas mapait, the more na mas marami nutrients ang makukuha sa ampalaya. Kaya ituturo ko rin sa inyo kung paano hindi papait ang ampalaya pag iluluto. Kaya samahan nyo ko, panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung paano ako magluluto ng ampalaya. Tara! Preparation ng mga ingredients. Siyempre, ang unang gagawin natin is maghihiwa tayo ng bawang. Yes, in-slice na natin yan at i-chop natin ng maliit. Then, susunod na natin ang sibuyas. Then, susunod na natin ang kamatis. Ihiwain din natin yan dahil kailangan din natin yan sa pagigisa. Then, sunod na natin yung ampalaya. Hiwain natin sa gitna. Then, tatanggalin po natin yung kulay puti sa gitna kasama ng mga buto ng ampalaya. Yes, gamit ang kutsara. Tatanggalin po natin yan. At pag natanggal na lahat, ihiwain natin yung ampalaya na parang ganito. Then, ilalagay na po natin yan sa lalagyan. Next, isugasan na po natin yung ampalaya. Lalagyan po natin siya ng asin para mawala yung konting pait ng ampalaya. Then, lamasin ng kaunti and leave it for 10 to 15 minutes. Yan po ang sekreto para hindi pumait ang ampalaya. At pagkatapos ng 10 minutes, is babalawan na po natin ang ampalaya. Narito ang mga pangunahing sangkap sa ating pagluluto ng ginisang ampalaya. Siyempre, hindi mawawala dyan ang bawang at sibuyas. Gagamitin natin yan sa paggisa. Sasamahan na rin natin ng kamatis. And then, meron po tayong giniling na baboy. Siyempre, meron din tayo dyan na bagoong. Ito po yung gagawin natin pang-alat sa ating lulutuin. Hindi na tayo pwedeng maglagay ng asin o patis kasi maalat na rin kasi ito eh. Ito optional, itlog. Kung gusto nyo maglagay ng itlog o hindi, okay lang. Choice nyo yan. Siyempre, ang pangunahing ingredient is ampalaya. Nabanlawan ko na po ito after ng 10 or 15 minutes. Kailangan yung banlawan kasi maalat yan pag hindi nyo nabanlawan. And then, siyempre, kung meron tayong gulay, hindi mawawala ang ating pambansang isda, ang Gigi, galunggong. At mantika. Ito lahat ang ating kakailanganin sa pagluluto ng ginisang ampalaya. Start na po tayo ng pagluluto. Naglagay na po tayo ng mantika sa kawali at pag mainit na yan is ilalagay na natin ang bawang. Hintayin maluto at maging golden brown. Isunod na natin ang sibuyas. Hintayin maluto at maging translucent ang itsura nito. Then ilagay na ang kamatis. Palambutin na muna natin ang balat ng kamatis. Tsaka natin siya durugin. At pag nadurog na ang kamatis, ilalagay na po natin ang bagoong. Tansyahin natin ang paglalagay, baka umalat ang ating niluluto. Then ilagay na po natin ang ating giniling na baboy. Haluin at hayaang maluto. Hanggang sa maging golden brown ang giniling. Nakalimutan kong i-record ang paglalagay ko ng ampalaya sa aking ginigisa. Ayan, tinakpan ko na. At pag nailagay mo na ang ampalaya, huwag mo munang haluin. Hayaan mo muna siyang maluto for 10 minutes para hindi bumalik ang pait ng ampalaya. After ng 10 minutes ay i-check muna natin ang ating nilulutong ampalaya. Ayan, binuksan natin. Ang bango! Amoy pa lang ulam na. Then, pwede na nating haluin hanggang sa pinakailalim para magsama-sama ang lasa ng ating ginigisa sa ating ampalaya. Tinikpan natin kung okay na yung lasa. Sakto lang yung nilagay natin na bagoong at wala na tayong idadagdag pa. I-check muna natin kung matigas pa yung ampalaya. Ayan, medyo matigas pa siya. Kaya maglalagay tayo ng tubig and mix it well again. Takpan uli
at para madaling lumambot ang ating ampalaya, and let it simmer for some minutes. Then after na mga ilang minuto is i-check natin uli kung okay na yung ating ampalaya. Sa palagay ko okay na. Kaya lalagyan na natin siya ng binati nating itlog. Ayan, ikakalat natin siya. Then haluin ulit. At hintayin maluto ang itlog. At maya-maya, okay na to. After ng maluto ang ginisang ampalaya is magpipirito na tayo ng galunggong. Nagpapainit tayo ng kawali sa kalan. Naglagay na po tayo ng mantika. Yes, ilalagay na po natin yung galunggong. Ayan, dahan-dahan lang, baka tumalamsik. So, ayan na. Nakatakot. And then maglalagay pa tayo ng isa at isa pa. Natintayin nating maluto ang ating galunggong. Luto na isang side kaya binaliktad na natin. Ayan. Yung other side naman, ang lulutuin natin. Medyo okay na yung galunggong natin. Crispy. Kaya hanguin na natin ating galunggong. Ayan. Tama-tama yan sa ating ginisang ampalaya. Magpi-plating na po tayo. Isinasalin na natin ang ating ginisang ampalaya para sa plating natin. At ayan na nga, naisali ng lahat. At eto na nga ang aking ginisang ampalaya. And look at my finished dish. Ginisang ampalaya. Ang sarap, it matching galunggong on the side. Terno po yan. Diba? Pag may gulay, syempre may isda. O diba? Itsura pa lang, parang matatakam ka na. Sarap. Syempre na panginihintay ko, kakain na ako. Sarap. Maraming salamat sa panonood. Sana na nag-enjoy kayo at may natutunan sa aking dish today. At kung nagustuhan nyo, please like, share, and follow me para updated kayo sa mga lulutuin ko pang pagkain Pilipino. See you on my next luto. Bye! Don't skip ads!